Breaking news! Viral na! Guevara, matindi ang pasabog, tumistigo na. Kongreso nagkagulo. Castro, namutla. Namutla. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. ACT Teachers Party List Representative Kwento mo sa pagod. Franz Castro. Pinaratangan si Solicitor General Menardo Guevara. Di umano'y pinagtakpan ang investigasyon sa nangyaring war on drugs noon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong siya pa ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dami mong alam! Grabe! Oy, mag-e-eleksyon na! Ganyan ka pa rin! Lumatakbo ka pang senador, ha? Ganyan ka pa rin? Paano kayo pag naging senador to, no? Anong gagawin nito? Malamang ko, guluhin yung Senado na ito. Ang gulo nito sa Kongreso, eh. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat. Eto, pag to nanalo pa rin. Ewan ko na lang. Para mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, mainit ang naging sagutan sa pagitan ni na dating DOJ Secretary at ngayon Solicitor General Menardo Guevara at convicted na kongresista na si Franz Castro dahil pinaratangan ni Castro si Guevara na pinagtakpan. Sama mong magsalita, no? Hindi mo eh, no? Kumbaga, convicted ka tapos ganyan ka ng ganyan. Alam natin, gusto mong gumanti kay PRRD. Alam natin, galit ka sa mga Duterte. Huwag mo nang itanggi, mare. Kumbaga, gusto mo maranasan nila yung nararanasan mo ngayon. Si PRRD, gusto mo maging convicted din. Para. Wow. Hindi siya. Di umano ang investigasyon sa patayan sa nangyaring war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na agad namang inalmahan di umano ng Solicitor General. Hindi anya totoo ang paratang na ito ng mambabatas at wala di umano itong katibayan. Sinampal nga di umano si Castro. Mahilig naman kasi magparatang yan ng walang katibayan. Parang hindi pa tayo nasasanay dyan eh. Kumbaga kung meron tayong pambansang bayani, ito pambansang marites eh. Ang ebidensya kasi nito ay puro pagmamarites lang. Okay, tignan mo naman, nakapikit ka. Cute. Alam mo kasi, kung ikaw, meron kang ipaparatang sa mga Duterte, o iaakusa sa mga Duterte, ayusin mo muna yung ebidensya mo. Diba? Ipunin mo, patibayin mo, yung maipapakita ka, basta totoo, ha? Kaso nga lang, wala. Akusa ka ng akusa. Kalkal ka ng kalkal ng baho ng mga Duterte. Kalkal ka ng kalkal ng pwede mong maikaso sa mga Duterte. Wala ka namang nakakalkal. Magkalkal ka na lang ng kanal. Nakatulong ka pa sa pagbabara pag may baha. Hindi, diba? Imbis na ang isipin mo, no? Makatulong sa kapwa mo, wala. Diba? Wala kang ginagawa. Ganyan lang. Okay lang sana kung meron ka pang naitutulong eh. Diba? Sa kapwa mo. May ginagawa ka, kaso wala kang ginagawa. Puro ganyan lang, paulit-ulit. Wala kaming nababalitaan sa ina maganda mong ginagawa. Puro lahat is negative. Kaya hindi ka rin makakatanggap ng positive sa taong bayan. Alam ko, nangangarap kang makatanggap ng positive. No? Nakangarap ka na gano'n, baka ibang positive.
Di ba? Pero hindi ka makakakuha nun. Kahit respeto, napakalabong makakuha ka sa taong bayan. Dahil sa mga pinaggagawa mo, ma'am. No? Baguhin mo na yung estilo mo. Baguhin mo na yung sarili mo. Kung may galit ka sa mga Duterte, huwag mo nang personalin. Kung nagagalit sila ngayon, may nakita sa yung hindi maganda. Pero kung wala naman silang nakita sa'yo, siguro wala naman yan eh. O gaya naman ng iba, wala naman silang nakikitang hindi maganda. O di ba wala naman? Kaso ikaw eh. Di ba? May nakita sa'yo silang hindi maganda. At alam naman natin na dahil sa nangyari sa yung ganyan, is gaganti ka sa kanila ngayon dahil pagkakataon niya nang gumanti ngayon. Di ba? Dahil pabor na sa inyo yung panahon, pero huwag niyong samantalahin. Di ba? Kasi wala namang nangyayari pa rin. Kahit pabor nga sa inyo yung panahon. Kung ako sa inyo, tigil nyo na yan, ma'am. Walang maitutulong yan sa inyo. Kayo din, matatahimik na lang kayo sa bahay sa susunod. Pag kayo natalo sa mga eleksyon. Wala na, pakapi-kapi na lang kayo. Diba? Gusto nyo ba gano'n na lang? Ako pinapayuhan ko kayo, ma'am. Hindi ko kayo tinitira. Naiinis po kasi ako sa ginagawa ninyo. Imbis na yung panahon nyo, inuubos nyo sa pagtulong sa taong bayan, kaya kayo nandiyadyaan. Diba? Imbis na doon nyo inuubos yung panahon nyo, inuubos nyo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Yung bagay na hindi nyo naman napapatunayan, yung bagay na ibinibintang nyo sa mga Duterte na wala naman kayong pruweba. Diba? ng mga katibayan at ebidensya na marami ang naimbestigahan, lalo na ang pulisyang sangkot sa pangyayaring patayan sa panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga solid supporters ng mga Duterte na di umano'y mapagkalkal di umano ang kongresista na si Franz Castro ay parang hindi ito convicted sa kasong child abuse na kung tutuusin, siya ay pinagtatakpan ng mga kapwa niyang mga buhaya dahil alam na nila na convicted na ang naturang kongresista ay hindi pa rin ito nawala sa serbisyo o nakulong man lamang na ayon sa kanila dapat... Oo, di ba? Siya nga eh. Baka siya yung pinagtatakpan. Siya nga, malaya pa rin nakakagalaw, di ba? Ni sinasabihan na convicted yung mga ganon. Ni hindi nga siya parang pinapakailaman dyan sa kamera eh. Wala, hindi naman talaga papakawalan yan dahil mapapakinabangan nila sa mga Duterte yan. Kailangan natin dito ng talak-taklesa. Kailangan natin ng sa mga Duterte dito. Diba? Mauna itong makulong. Yun yung papel niya dyan eh. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tanong ng tanong tapos bad example naman. What kind of country do we have? Alisin ang mga convicted na maging politiko. Di sila good and moral leader. Please alisin ang mga convicted. They meant not to be a leader because they... Alam nyo, no? Maraming worth na maupo ngayon. Maraming mga bago. Bakit hindi nyo subukan? Diba? Subukan nyo yung mga bagong gustong maupo. Yung mga kumakandidato. Pero huwag kayong basta-basta pulot ng bago, ha? Alamin nyo muna kung ano yung background nila. Kung ano ba yung nagagawa nila nung wala pa sila sa serbisyo. Diba? Hindi pa sila nanunungkulan. Diba? Mas maganda yung ganun eh. Diba? Alamin mo muna kasi kapag yan naupo at talagang nakita mo sa kanya, wala pa to, hindi pa nanunungkulan pero ganyan na. Sigurado yung pag naupo lalo yan, ganun ang gagawin yan. Diba? Ang problema kasi natin, minsan, kilalang tao. Yan, boto na natin yan. Napapanood ko yan, idol ko yan. O kaya, ito naman yung congressman natin dati, boto na natin. Total, yan naman. Ay, wala tayong tiwala doon sa... Diba? Dapat, parang nag-i-explore kayo. 'Di ba? Kung merong makakalaban yung kinaiinisan nyo ngayon, 'di ba? Halimbawa, may nakaupo ngayon na naiinis kayo doon. Magpalit naman tayo ng bago. Tatlo silang maglalaban. Alamin nyo yung dalawa kung ano background. Kung sino pinakamaganda yung background sa dalawa, yun naman ang iboto yung susunod. 'Di ba? Mas maganda yung paiba-iba. 'Di ba? Nag-i-explore tayo. Hindi yung puro na lang ganun na ganun ang muka. Kasi kung puro ganun, kung ano yung nangyayari ng mga nakakaraan, mauulit pa rin ngayon yun. Hindi mag-iiba.
Diba? Pero kung iba na yan, kung susubukan mong maiba na, doon mo malalaman kung ano yung magiging pagbabago. Diba? Eh, ewan ko ba kung ba't pabalik-balik si Castro dyan? They are bad like Castro, Brosas, Manuel de Lima. Nakakainis, tingnan na merong party list na convicted. Tapos kung makapagtanong, akala mo malinis. Convicted na nga. Bakit hindi pa ito nakukulong si Castro? Tama ba yan? NPS diba? supporter, convicted pa. Tapos nagbida-bidahan pa. Magaling Kasi to gusto nila talaga mapakulong yung mga Duterte. Laking tuwa ng mga yan. Kapag nangyari yun. Diba? Eh kaso nga lang hindi nila magawa eh. Bintang hangin lang yung ginagawa nila. Walang ebidensya. Eh si BP Sara pa nga, kung sino pa yung pinagbibintangan, si BP Sara pa yung naglalabas na ebidensya para sa inyo. Tignan mo, nagtaas ng dalawa yung dalawa. Nagtaas ng dalawa yung dalawa. Nagtaas ng kamay yung dalawa, oh. Alam mo naman, mga matatalino masyado. Present, ma'am. Okay, ma'am, may I go out? Naiihi po ako eh. Castro, kahanga-hanga yung mga sinasabi niya. Talagang tagos sa puso. Di ba may kaso ito? Dapat i-apply niya sa sarili niya. Siya dapat ang unang makulong. Ito namang si Abante. Feeling magaling ang alam. Lang Abante, hindi ginagamit ang utak. Sana wag nang hayaang tatakbong mga convicted na mga politiko. Please gawin namang morally upright ang ating gobyerno. Ni convicted at rule or leader of our country. Di sila kaaya-aya. Baliktad na nga ngayon. MPE na ang matapang. Dapat ikulong na yan. Dapat gisahin din ang COMELEC bakit nakalusot ang mga yan. Dito ko lang makikita sa Pilipinas na isang convicted na nasa... nakakalusot nga sila, no? Ang tindi ng mga magic nitong mga to. Ano ba anting-anting nito? Mabili nga. Kongreso talagang napakahina ng batas na umiiral sa buong kapuluan ng bayan ng Pilipinas. Parang mas gusto ko pa maging congressman si Rastaman kaysa dyan eh. Yan si Rastaman, mga katunay. Oo. Mas may tiwala pa ako kay Rastaman. Sa double time talaga kayo, di ba? Basahin natin. Hontiveros, ipapanukalang imbestigahan ng buong Senado ang war on drugs ni ex-President Duterte. Nako, ewan ko sa'yo, Hontiveros. Ano, pinagtatanggol mo yung mga drug lord? Wow naman! Tindi mo, Teng! Whew. Grabe mga lods, no? Yung House, iniimbestigahan yung war on drugs. Yung Senate, iimbestigahan na naman ang war on drugs. So lahat talaga, pati Senate at House, yan lang ang iimbestigahan nyo. Diba? Paulit-ulit pa. Bakit hindi nyo imbestigahan yung pagtaas ng bilihin natin? Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga nangyayaring problema sa bansa natin? Ang iniimbestigahan nyo yung past administration na alam naman natin na malaki ang naitulong ng ginawa niya. Gaya ng war on drugs na yan. Diba? Imbis na ikatuwa nyo, hindi pa kayo natutuwa. Nagagalit kayo kasi may mga nabiktima, may mga napaslang, mga ganon. Eh, umantakin nyo naman. Ano gusto nyo? Kausapin ng mga pulis yung mga inuhuli nila. Kapag lumaban, saluhin ng mga pulis yung bala. Gano'n. Makiusap sa kanila. Gamitin nyo naman yung utak nyo, ma'am. Diba? Hindi naman dapat ganon. Diba? Ang mga taong bayan, hindi nagrereklamo tungkol sa war on drugs ni FPRRD. Kung may nagrereklamo man, mangilan-ngilan na lang, siguro yun yung mga sangkot doon. Pero yung mga tao na walang bisyo, yung labas sa bisyo na yan, galit sa bisyo na yan, talagang natutuwa sila sa nangyari. No? Dahil tumahimik ang ating lugar. Tumahimik ang bansa natin, nagkaroon ng disiplina, naging ligtas kahit papaano. Diba? Nabawasan din ang problema tungkol sa bisyong yan. Diba? Kaya, kung ngayon sinasabi nila parang dumadami naman ngayon. O at least, parang nagpaparami sila ngayon. Hindi na yun talagang dumadami. Binawasan na ni FPRRD talaga noon. Diba? Mahirap niyan kung hindi niya binawasan. Tapos ngayon, biglang umano sila. Di, nuknukan na yan. Baka nga mamaya sa mga department store, meron na yan. Ikot-ikot
Imbestigahan nyo naman yung iba pang mga malalang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yes! Maraming mga nawawala ngayon. Yun, hindi nyo ba pwedeng paimbestigahan? Yung nag-fail na flood control, di ba na bilyon-bilyon araw-araw. Oo, ang dami-dami yung iimbestigahan eh. Yan, katulad nga na sinabi ni Mr. Real Talker, yung flood control project na yan. Di ba, na sinabing ayos na pero nagbaha. Bakit hindi nyo imbestigahan? Di ba, malaki din yan. Oh, takot kayo, no? Yan ang problema, mami. Di ba? Sana sa susunod na eleksyon, makalusot ka pa rin. Project doon, wala ba? Hindi nyo ba papaimbestigahan? Yung mga pagtaas ng kuryente at tubig, walang investigasyon? Diba? Ang daming problema sa bansa, hindi po Duterte lang ang problema ng bansa. At hindi naman kahit kailan naging problema ng bansa ang mga Duterte. Duterte nga ang lumini sa problema ng bansa eh. Tapos kayo, pinoproblema nyo yung mga Duterte? Yung taong bayan nga, hindi pinoproblema yung Duterte. Kayo, problema nyo mga Duterte? Ang daming problema ng bansa, ma'am. Ibig sabihin, pag nanalo na naman kayong senador sa susunod, ganyan na naman. O mga taong bayan, gising naman dyan. Ano, puro gusto nyo, ganito na lang. Diba? Katulad ng ginagawa nito, diba? Paulit-ulit na lang yung ginagawa dyan sa Senado. Siguro kaya nyo binoboto to para mayroong makulit sa loob ng Senado, no? O, diba? Kaya nyo binoboto yan, no? Para sila sabi, hindi, ilagay natin to, diba? Kaya, diba, sa mga dilawan, siya lang yung nakapasok. Ilagay natin to. Para kahit pa paano, mayroong kontrabida, hindi pa pwedeng puro bida lang. O, ganoon? Ay, nako. Natatawa ka na lang mga lods eh. Sa totoo lang, kahit anong investigasyon ang gagawin nyo sa mga Duterte, hindi naman yan masusolusyonan ang problema ng bansa natin. Yes. Wala na Tama, tayong Mr. ibang Real topic. Talker. Puro Duterte, Duterte, Duterte. Kung hindi si Tatay Digong, si VP Inday Sara, paikot-ikot sila doon. Yes. Ay, Diyos ko, Risa. Wala na bang ano talaga? Wala na bang ibang pwedeng gawin para magpasikat? Yan lang talaga ang mga pwede nyong magawa sa bansa natin. Dyan lang sila eh. Imbestigahan ang mga Duterte. Diyos ko, papasko na. Mag-2025 na, andyan pa rin kayo sa iimbestigahan ang past administration. Oo. Instead na mag-focus. Sayang sa oras, no? Sinasayang nyo lang yung termino nyo dyan, no? Tayo sa future ng bansa. Yes. No? At sa kasalukuyan. Diba? Sa nakaraan kayo palagi nakapokus sa nakaraan kayo palagi. Tama! Binubusisi nyo yung nangyari sa nakaraan. Pero yung mga nangyayari ngayon, hindi nyo binubusisi. Iba ka rin. Ang dapat nyong imbestigahan ngayon, yung katakot-takot na korupsyon na nangyayari right now. Na-imaginein mo pati... Nako, hindi niya iimbestigahan niya, Mr. Real Talker. Takot lang na. Kumbaga yung tapang nila may limitasyon. Hindi katulad ng mga Duterte, ang tapang walang limitasyon. Hindi katulad ni Marcoleta, ang tapang walang limitasyon. Hindi ka makakakita basta-basta ng mga katulad nila na yung tapang walang limitasyon. Hanggat may nakikita silang mali, nilalabas talaga nila, nilalabanan nila. Kaya ang taong bayan, niyayakap sila. Etong mga to, nako, huwag mo nang asahan yan, Mr. Rito. Pati excess funds ng PhilHealth kukunin. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin din ng reaksyon na nagbula kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.